Nag-heart-to-heart to kayo dyan, ah. Kasi kanina Ay, pinag-uusapan niyo dito, bro. Pinag-uusapan namin yung about yung sa issue baga. Pinapayuhan ko si Ryan. Sinabi ko rin siya nakaraan. Medyo umiwas muna kay Bensi. Kasi dami bagang lumalabas na issue na kesyo inakbayan daw nito. Kaya napansin mo rin ba na apektado din ba si Eds din sa mga paglabas? Ay, si Eds, apektado si Eds. Ano ba talaga, Ryan, yung pumapalibot sa mga issue tungkol sa'yo? Ano ba yun? Yung mga sinasabi nila sa'yo na yun nga, pinopormahan mo daw si Biancy. Ano ba talaga yung nilalaman ng isip mo, ng damdamin mo? Paliwanag mo, bro, para malinaw. Ayusin mo yung sagot mo, ah. Ako sa hari ng bulong, andyan, oh. Nangan yung bulong. Masabi walang bulong. Okay, magandang umaga, tanghali, gabi po sa inyo lahat. Sana po ang lahat ay nasa mabuting kalagayan at ligtas po sa anumang kapahamakan. Saan man po kayo dako ng mundo naroroon. Ako po muli ang inyong lingkod, Maestro 21 TV, at sa ating video ngayong araw na ito, tayo po muli ay magbibigay ng ating reaction po tungkol po sa bahagi kung saan po ay ini-interview po ni Red Zane si Ryan sa vlog po ni Kalingap Rob. Ito ay may kaugnayan po nga doon sa mga nagdaan pong naging karanasan po ni Ryan. Okay? So si Ryan po, alam po naman natin na nasangkot po sa isang issue na hindi natin malaman kung ito ay intensyon niya or hindi niya po sinasadya. Okay? So yan ang ating paksa ngayong araw na ito sa ating video. Pero bago po yan, tayo muna po ay magbibigay po guys sa ama at founder po ng Kalingap, Kuya Bal Santos Matubang, Ate Edna Vlog, Kalingap Rob, Kalingap Dan, Kuya Brooks Vlog, at siyempre, Ruel of Malalag. At kung bago lang po kayo sa munting channel na ito, sana po ay inyo rin pong tangkilikin sa pamamagitan po ng pag-like, share and subscribe, at tuloy pindutin na rin po ang notification bell, at nang sa ganon tayo pa rin po ay magsama-sama sa susunod pa pong mga reaction videos na ating gagawin. Okay? Likewise, may kalad shout out sa ating mga kasamahan po dyan sa Karepa Kalingap Reactor Partners. Sa pamumuno po yan ng aming presidente Javier De Leon aka Birador. At tangkilikin din po natin ang ating mga kasamahang Kalingap partners, Kalingap charity vloggers. Lalong-lalo na po ang mga charity vloggers po na nakatalaga po sa iba't ibang Kalingap landing pad na sa ating bansa. At siyempre, ganun din po sa inyong mga Kalingap subscriber, Kalingap solid supporters, and Kalingap organic sponsors. Likewise, sa atin din pong mga kapatid po dyan sa Team Siomay ng Kalahi Community. Bigay-bigay shout out po sa inyong lahat. Okay? So, ang ating maikling video po ay kinuha po natin sa EDC Love Team Vlog ni Kalingap Rob. At ito nga po ay napasali doon po yung bahagi kung saan po ay inaalam po ni Kalingap Rob at ni Red Zane ang totoong pakiramdam o totoong nararamdaman. Okay? Totoong nararamdaman po ni Ryan kay YP Viancy. So sana intindihin na lang po natin. Okay? Nasabi ko na po noon sa una kong content kay Ryan, at na-misinterpret pa po ako ng ating mga viewers na para bagang pinagtatanggol ko pa raw si Ryan. So intindihin po natin mga kababayan, mga Kalingap, na si Ryan po ay bahagi po ng staff po ni Kalingap Rob. At siyempre kung siya po ay staff ni Kalingap Rob, ay pwede na natin sabihin na nandito rin po siya, kabahagi rin po siya ng Kalingap. So yung pong pagkakamali yung pong pagkakamali po na nagawa po niya ay siyempre pwede naman po natin pong palampasin
at hindi bibigyan po ng mali siya at hindi natin po bibigyan ng malaking issue. Okay? So ngayon sa video ito ay may paliwanag. Okay? At mayroon din pong mga kuntil-butil na paalaala ni Red Zane bilang nakakatanda at siyempre si Kalingap Rab. Okay mga kapatid, tunghayan po natin ang naturang video. At salamat kay Kalingap Rab dun sa kasi po doon po natin kinuha ang video ito. Okay? Nag-heart to kayo dyan, ha? Kasi kanina Ay, pinag-uusapan niyo dito, bro. Pinag-uusapan namin yung about yung sa issue baga. Pinapayuhan ko si Ryan. Sinabi ko rin siya nakaraan. Medyo umiwas muna kay Biancy. Kasi dami bagang lumalabas na issue na kesyo inakbayan daw nito. Kaya pinakausap ko na huwag na siyang lumapit muna. Kumbaga, Okay lang naman yung maki-close or yung kaibigan. pero pangit kasi yung naakbayan ka. Pero hindi naman siguro totoo yan. Kaya sabi ko, iwas na lang para Saka napansin ko tayo, medyo nalungkot siya nung mga nakarang araw, parang Okay, so yan na po. Yan po yung issue po dito mga kapatid. Sa mga nakaraang live po ni Kalingap Rab, mga Kalingap ay naipaliwanag na rin po niya na siguro ay dahil po si Beyonce at saka si Ryan ay magkababata at iisa ang kanilang lugar. At sinabi rin po ni Kalingap Rab doon sa kanyang live na sasabihan po niya si Ryan na kasi siyempre sensitive po, mga sensitibo po ang ating mga EDC followers, EDC fans and fanatics. Okay? Napakatatalas ang mga mata ng ating pong mga Kalingap Love Team Serie viewers. Lahat ay napapansin. At dito ko napansin mga Kalingap na masasabi ko na siloso. Siloso po ang ating mga viewers. Love Team, Kalingap Love Team viewers. Okay? So walang pinagkaiba po sa mga fans po ng mga Love Team po sa pelikula. Okay? Sa pelikula rin po, ay nako po, mag-aawayan, magbabangayan, magbubunuan ang mga fans at handang ipagtanggol ang kanila pong mga iniidolo. Ganon din po dito sa Kalingap serye ng ni Kalingap Rab, di po ba? So napagsabihan na raw po niya si Ryan at dito naman po sinasabi po ni Red Zane na iwasan. Yan, maganda po. Maganda yung umiwas na lamang. Hindi naman po ibig sabihin na umiwas ay talaga namang pong mawawala na po ay iiwasan ni Ryan na hindi na makikipag-usap po kay Beyonce o kay YP, di po ba? Ang sinasabi dito, kung maaari ay medyo magdistansya itong si Ryan. Very good. Red Zane, maganda po yan yung payo mong yan, Red Zane. Din siya, na-stress siguro. First time niyang first time niyang bash ng ganon. Tapos may sakit pa yung atay niya. Sabay-sabay. Yung pangyayari. Pinag-uusapan namin ni Norman na huwag mo nang lumaki. Saka ano meron yun, ipagkalagay. Bakit, tawag dyan, ipansin mo rin ba na apektado din ba si Eds din sa mga Ay, si Eds, apektado sa Eds. yung pagmumukha ni Eds. Okay, so apektado po si Habi Edu. So dito, umaakma. Okay, mga Kalingap umaakma doon sa kumpirmasyon po ni Kalingap Rab doon sa kanyang live na bagamat siya po ang gumawa po ng mga love team at hindi niya inaasahan na ang bawat love team ay madidevelop. Okay? Madidevelop ang kanila pong damdamin. Okay? Na hindi naman po sinasadya o hindi maiwasan. Okay?
hindi maiiwasan mga kapatid, lalo na po kung nagkapalagayan na po ng loob ang mga love team at is na po sila sa bawat isa, maaaring ma-develop. Ito nga po yung sinasabi po ni Kalingap Rob, mga kapatid, ay mga kalingap ay sinasabi na parang nararamdaman niya. Okay? Nararamdaman niya at sabi po ni Kalingap Rob, maski rin po kayo siguro ay nararamdaman po ninyo, iba na po yung kinikilos po ni Kalingap Edu towards Beyonce. At parang sinasabi po ni Kalingap Rob na nadidevelop na nga po si Papa Eds kay Baby Beyonce. Nako. Walang masama. Okay? So yun lang din naman po ang gusto po ng ating mga taga-panood. Kasi sa love team, tayong mga sumusuporta sa mga love team ay inaasahan po natin, ay pinapangarap po natin, pinapangarap ng bawat isa na ang ating na mga love team na ating sinusuportahan sa dulo ay sila po ay magkakatuluyan. Pero kung hindi man, walang problema. Sama ka? Siya? Grabe yung parang mukhang nawala ng gana sa Eds. Kaya sabi, aga pa, tigilan na natin ito. Kaya wala, kanina ka pa dito, yun ba kayo seryoso dun sa, yun pa pinag-uusapan nyo? Miss talaga siya. Kaya nasabi namin sa kanya na tigil-tigilan mo yan bro kasi pagkarang na rin yan sa mga kuya baganali. Talagang gusto natin ito talagang tigilan mo yan. Mapapasama. Hindi, ganito na lang. Ano natin sa Ryan kung ano talaga yung ano niya. Yan. Nasa isip niya. Kung ano yung nararamdaman niya. Ano ba talaga yung Ryan, yung pumapalibot sa mga issue tungkol sa'yo? Ano ba yun? Yung mga sinasabi nila sa'yo na yun nga, pinopormahan mo daw si Beyonce. Ano ba talaga yung nilalaman ng isip mo, ng damdamin mo? Paliwanag mo bro, para malinaw. Ayusin mo yung sagot mo Ako sa hari ng bulong, andyan Nang ano yung bulong? Masabi ko lang din inamin ko, crush ko man si Beyonce. Okay, so inamin niya ang crush po niya. Okay, sino naman po kasi ang hindi makuhumaling sa taglay na kagandahan po ni Baby Beyonce? Naku po. So hindi po naman po siguro masama na humanga, hindi siguro masama na ang Ryan po ay nagkaka-crush kay Baby Beyonce, pero dangan nga lamang ay wala sa panahon. Kaya tama rin po yung sinasabi po dito ni Red Zane, mga kalingap, na iwasan kasi kumbaga ay umi-ere pa, nandyan pa po at mayroon na pong bumabakod. Huwag ka nang umentra kung alam mong mayroong mga taong masasaktan at makakagulo ko lamang. Okay? Magmumukha ka tuloy sa tingin, sa mata po ng ating mga taga-suporta at na nanonood sa EDC Love Team ay lumalabas na si Ryan po ang third party at lumalabas na siya po ang kontrabida. Kontrabida. Okay? So, crush. Tingnan natin kung anong uri ng crush, anong level ng pagkaka-crush. Pero di mananasan sa paghanga lang. Ay, mabira ka. Ayusin. Gulat ako dun paghanga. Wala ka namang intensyon. Hindi mo susulutin. Okay, maliwanag po yan mga kalingap, lalo na po sa EDC Love Team supporters. Paghanga lamang po Okay, at walang intensyon na hindi maganda. Okay, paghanga, siguro nagagandahan po siya kay Beyonce, siguro mabait po sa kanya dahil siyempre nagkakasama po sila. Pero sabi nga ni Red Zane, huwag susulutin. Kasi kumbaga, sa kasalukuyan ay mayroon na mo pong nagmamay-ari. Tandaan mo yan, Ryan, huwag kang manulot. Hindi magandang pag-uugali ng isang binata ang manulot ng pag-aari po ng iba. Okay? Paghanga lang. Bakit ka umanga kay Beyonce?
Saka napakabait niya sa kanta. Mabait. Yan. Ay, pang mabait naman talaga. Wala naman talaga. Pero basta ano lang, alam natin yung ating limitasyon. Saka, yun nga, syempre, magkakasama tayo dito. Bakit ba ganun? Pangit yung may issue kayo. May mga ano tayo, hidwaan. May kasabihan something. yung kay Pedro lang. Correct. Mga isang masiguan. Huwag ka na, huwag. May ibig sabihin, may ano ka lang. Yung ano siya. Maganda kasi si Biancy. Maganda ang ugali. Be humble. Be humble. Humble. Saka kahit sino naman magkakagusto. Kaya mo, Ay, grabe. ang pagkagusto ka na lang, huwag mo nang agawin, boy. Lalo na lang, boy. Oo, magkagusto ka na lang pero huwag mong agawin. Kasi mayroon ng, kumbaga ay may nagbumabakod na, mayroon ng nagmamay-ari. Hindi pa naman po tayo sigurado kung mayroon na pong nagmamay-ari. Pero isipin mo, Ryan, na marami kang magiging kalaban. Marami kang magiging kalaban pag ipagpapatuloy mo o kung may intention ka bukod po yung level na crush at kung lumampas pa doon sa sinasabi mong crush mo dahil siya po ay mabait, maganda, pag lumampas pa doon, nako, marami kang magiging kaaway. Okay? Maraming ba namang iba dyan, boy? Juby! Putong ba? Ano naman yan? Maraming babae, wag na si Biancy. Si Juby na lang. Ganda naman ni Juby, di ba? Saka si Juby, pagtingin si Juby. So yun, malinaw. At least, Ano na lang, mag-isip ka na lang ng ibang babae, wag lang si grabe Biancy. talaga si Hari ng Bulong. Oh. Talagang protektado mga EDSA. Mahirap yun. Talagang bantay mo Oo. Bantay ba? Gusto pang sumama ng maghatid sabi ko, dito ka na! Sumama dyan! Grabe guys, real talk na to ha. Real talk na to ha. Nila talaga yan, yung ngayon. Binagtanay. Pamanong ka! So, Pero ano lang naman yan, joke lang yung ganyan. Alright, so yan si tuloy. So Ryan, okay. Iwasan na pong ikaw ay ma-develop din. Nako, so kung crush, humahanga ka, wala naman pong masama. Pero beyond that level, ay sana huwag nang humantong. Kasi, ang sabi ko nga kanina, marami kang makakaaway. At sinasabi po nga dito, diba, mas maganda po siguro kung humanap ka lamang o ibaling mo na lamang ang iyong pagtingin sa iba at ipakita mo na lamang na hanggang kaibigan, hanggang paghanga na lamang po. Kasi sinasabi nga po rito nila ay pati rin napansin po din nila na si Edu ay si Papa Eds ay medyo naapektuhan din po. Medyo naapektuhan at nung nabas na po, okay? Nung nabas na po itong si Ryan ay na-stress din po, okay? Pagbigyan na lamang po ninyo si Ryan mga kalingap, o hindi sa pagbigyan kundi patawarin, okay? Patawarin at ngayon po ay nasabihan na po ni Kalingap Rab, nasabihan na rin po ng mga kasamahan pong Kalingap boys. Sana ay mapatawad po natin si Ryan doon sa mapangahas po niyang naging kilos. Mapangahas na naging kilos po niya. Siguro iniisip niya na wala lang yon dahil magkababata nga at sa mga kabataan po ngayon ay okay lang sa kanila na po yung mga ganun-ganun na akbay. Pero siyempre, maraming mga sensitibong mga viewers, at mga selosong mga viewers. Seloso na magandang hangarin. Okay. Seloso man sila pero ang hangarin po nila ay siyempre yung kagustuhan po nila na iisa lang po. Si Baby Biancy po ay sa iisang hobby lamang, ay para kay hobby lamang at si hobby ay para po kay YP. Okay. So hanggang dito na lamang po ang ating pong reaction ngayong araw na ito. Muli, tangkilikin po natin Kuya Bal Santos Matubang, Ate Edna Vlog, Kalingap Rab, Kalingap Dan, Kuya Brooks Vlogs, and Ruel of Malalag. At siyempre, pinapag-usapan ko rin po kayo mga Kalingap na sana ay idamay din po ninyo ang inyong pagsuporta po sa
munting channel na ito sa pamamagitan po ng pag-like, share, and subscribe at tuloy pindutin na rin po ang notification bell at nang sa ganon, tayo pa rin po ay magsama-sama kapag meron po tayong bagong upload na reaction videos gaya po nito. Muli, isang mapagpalang umaga, tanghali, gabi po sa inyo lahat. Mabuhay po kayo and God bless everyone.